Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga ka-big time, anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kaabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga ka-big time, anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime, anytime. Para sa big news ngayong Pinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, big news ka, big time, anytime, anytime. Big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime, anytime. Big news ka, big time, anytime. Panginoon, maraming salamat sa laging pag-alalay sa amin, sa laging pagtulong sa amin. We really appreciate all these things sa aming mga buhay. Ngayon po, Panginoon, alam po namin na lagi po kayong nakabantay sa amin, na lagi po kayong handang magbigay ng suporta sa amin, at lahat ng ito'y ipinagpapasalamat po namin sa inyo. Alam namin, Lord, that we can trust your love, we can trust your blessings, and we can trust your faithfulness. And we know that your presence in our lives is more than enough. Panginoon, ngayon pa lang, salamat na. Alam namin ang pagtulong mo ay hindi na magtatagal, na magbabago na ang dapat mabago, na mapupunta na sa way namin ang lahat ng tulong na kailangan namin. Panginoon, tulungan mo rin ang aming bayan. Tulungan mo nang makabangon ng tuluyan ang aming bansa. Kami ay maniniwala at magtitiwala na darating na ang tulong na laman ng aming mga dasal para sa Pilipinas. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Good morning! Standard time mga kabig time, mga oras mo natin sa inyong mga orasan ngayong umaga ay alas 6 impunto na po ng umaga mga kabig time. And kamusta po ang inyong mga araw? At syempre, nako, kilos-kilos dahil tanghali na po mga kabig time.
siyempre sa ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Good morning, Pilipinas. And don't forget share, like, and follow po ang ating live today. At samahan nyo kami until 7 o'clock in the morning dito sa ating balitaan sa Arangkada Balita. Good morning, Pilipinas. Arangkada Balita. Ako po ang inyong kabig time, Big Time Bong na po dong. Nagpupugay po ng isang magandang umaga po sa ating lahat. And of course, lahat ng mga may pangapasok ngayong umaga ba? Kumilos. Dahil tanghali na po mga kabig time. And sa lahat ng mga lakad, abay, kumilos na po kayo ha, para hindi po kayo malate. Medyo ma-traffic po ang panahon ngayon. No? Alam naman natin at pag umaga ay talagang kailangan natin na kayo ho ay kumilos ng mas mabilis. No? Dahil nga talaga namang sobrang hirap. No? Alright? Mga big time, magandang umaga po sa inyong lahat. And don't forget share, like, and follow po ang ating live today. Ito po yan sa Big News Ngayon, Pilipinas. At kasama po natin ang ating mga big news reporter po mamaya-maya po yan mga kabig time. At mga kasama po natin sila maghahatid ng mga balita mula ho sa iba't ibang lugar. No? So gandang-gandang umaga po sa lahat. Good morning! Ang oras po natin ay alas 6:03 na po ng umaga. At standby mga kabig time para ho sa ating mga balitang lokal at balitang around the probinsya ngayong umaga. No? At sa ating mga kaibigan, sa ating mga kabig time po dyan, ha? Good morning, ha? Good morning! At sa ating mga nakikinig po yan sa mga pilan ng radyo, sa ating mga naka-walk up na station 106.1 dyan po sa FMC, magandang umaga po sa inyong lahat. Dyan po sa 106.9 sa BNNB Bicol, magandang umaga po. And of course ang 94.3 yan po sa Rizal, Binangonan. Magandang umaga po sa inyong lahat, ano? Sa mga ginang, sa mga kuya, sa mga ate, ha? Naghahanda na po ng almusal, ha? Para ho sa mga inyong mga estudyante at sa inyo ding mga baon na kayo po ay mga papasok sa inyong mga trabaho, ano? Good morning. At exercise, mag-exercise po tayo tuwing umaga yan, no? Dapat mag-inat-inat na po, ano? Para mas maganda, mas restensyado po tayo mga kabigtay. Importante po yan na kayo po ay magkaroon po ng exercise, no? Para hindi kayo lantoyin, ika nga. Oo, di ba? Pag ganun kasi, alam mo, pag lantoyin, alam ba yung lang salitang lantoyin o langkoy ay talagang malumbay, ano? Ibig sabihin po yan ay kayo po ay mahina-hina. Oy, palaging tamlayin, ika nga ho, ano? Kailangan hindi longkoyin. Oo, yun lang, di ba? Talagang standard time mga kabig time. Oras po natin alas 6:05 na po ng umaga. Standby sa ating mga balita, balitang lokal, balitang nasyonal ngayong umaga. At kasama po ang ating mga big news reporter mamaya sa kanilang mga balita ngayong umaga, ha? Ito sa ating programang Arangkada Balita Nationwide. At maghahatid ng balita at serbisyo publiko sa ating mga kababayan at sa ating mga mamayan. Right, and standby mga kabig time. At dadako na po tayo sa ating mga balita ngayong umaga. At ako po ang inyong kabig time, Big Time Bong na punong. Nagpupugay po ng isang magandang umaga, bayan. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Wala standard time mga kabigtay, mga oras po natin ay alas 6 na po ng umaga. Samantala, dadako na po tayo sa ating mga balitang nasyonal ngayong umaga. Samantala sa ating balitang nasyonal ngayong umaga mga kabig times at sa paulo ng ating mga balita,
Samantala sa balitang nasyonal ngayong umaga ay bigo sa 5 minuto ang pagresponde ng 8 COP ay sibak. Arangkada! 8 Chief of Police sa Metro Manila ang sinibak sa pwesto ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III matapos hindi ito maipatupad ang 5 minutong response time policy. Arangkada! Ang mga COP ay mula sa Nabutas, Caloocan, Valenzuela at Mandaluyong, kasama po dito Marikina, San Juan at Paranaque at Makati. Ayon nga kay Torre, hindi sumunod sa kanilang direktiba ang mga nasabing COP at sa Kalakhang, Maynila matapos tumawag ang ilang concerned citizen sa nangailangan ng tulong. Sabi ni Torre ay may mga susunod pang mga tatanggalin sa pwesto na hindi lang sa MMK kung hindi pati rin sa mga probinsya tulad po ng Central Visayas kung saan ay may mga pwesto ng provincial director ang idideklarang bakante. Hindi naman umano ang problema ang pagpalit ng mga ito dahil maraming nakalinya na mas magaling na opisyal para mamumuno sa PNP. Arangkada! Balitang nasyonal. Palamin Standard Time mga big time, mga oras po natin sa inyong mga orasan ngayong umaga ay alas 6:08 na po. Samantala sa Ronda Probinsya Balita. Ronda Balita. Sa Ronda Balita ngayong umaga, 2 estudyante ang nag-volunteer para sa Brigada Eskwela patay sa lunod. Arangkada! Hindi na umabot ng pagbubukas ng klase ang 2 teenager na estudyanteng lalaki na nag-volunteer sa Brigada Eskwela matapos silang malunod sa isang ilog sa barangay Kaluwasan sa Bohol Daguhoy, Bohol ayon nga sa ulat kahapon. Ang mga biktima ay tinukoy lamang sa mga alias Ginoo at Leo at kapwa 14 anyos, pawang mga residente sa barangay San Miguel, Daguhoy, Bohol. Sa report na tinanggap ng Bohol Provincial Police sa office ng PPO, nangyari ang nasabing trahedya na matapos ang Brigada Eskwela na ito ay nalahukan ng mga biktima noong Biyernes, Hunyo 12 ng hapon ng kanilang paaralan at naturang munisipalidad. Nabatid na matapos tumulong ang 2 sa estudyante sa paglinis ng kanilang paaralan ay nakatuwaan silang maligo sa ilog at gayon pa man ay hindi para marunong lumangoy ang 2 biktima. Nung una ay mababaw ang bahagi lamang po ng ilog na sila ho ay nagtatampisaw hanggat sila ho ay mambubuyo ng kanilang mga kamag-aral. Nagpunta sila sa malalim na bahagi ng ilog. Bunga nito, kapwa nalunod ang 2 estudyante at nabigo namang masagip ang mga magpanik ang mga kapwa mag-aaral. Humingi ng saklolo ang mga estudyante at sa mga nagresponde na mga elemento ng Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office ng MDRRMO sa Bureau of Fire Protection sa nasabing lugar hanggang ma-recover ang katawan ng 2 estudyante na pero kapwa patay na ito mga kabigtay. Arangkada! Ronda Balita. Palaman Standard tayo mga kabigtay, mga oras po natin ay alas 6:11 na po ng umaga. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon Pilipinas. Samantala sa balitang nasyonal ngayong umaga, sa balitang nasyonal ay Chinese national binaril ng kalahi sa casino. Arangkada!
Inobserbahan ngayon sa pagamutan ang isang lalaking Chinese national matapos barilin ng kapwa Chinese sa loob po ng isang kasino sa Ongfen Street sa Binondo, Manila, Martes na madaling araw, Hunyo 17. Inilala ng pulisya ang mga biktima na si Guihua Juan, 56 at Tanuluyan naman ito sa 206 Sevilla Street sa Caloocan City. Pinaghahanap naman na ang suspect na nakilala lamang sa bilang Mr. Lay, may taas na 5'9" at nakasuot po itim ng long sleeve. At sa payag naman ng mga testigo ay pumasok ang biktima sa Prime Lock Casino na ito ay matatagpuan sa Sabino Padilla Street sa kanto ng Ongfen Street sa Binondo, Manila. Sa investigasyon ay pagpasok ng biktima sa casino ay nilapitan ang suspect at bigla nitong sinampal. Dahil nga dito ay nagkaroon po ng mainitang pagtatalo. Ang dalawa hanggat ito ay mapambuno at binunot ng suspect ang kanyang baril sa pinutukan sa tiyan ang biktima. Agad naman nagresponde ang mga tauhan ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng TMRU sa krimen at kung saan ay inaabutan ang dugo ang biktima at nakahandusay. Mabilis naman isinugod sa Metropolitan Hospital ang biktima sa mga tauhan ng TRMU para ho sa malapatan na ang garang lunas. Samantala ay sa ating balitang nasyonal ngayong umaga. Sa balitang nasyonal ay may mga huli ka sa 2.0 website ay nilunsad ngayon ng MMDA. Samantala ay inilunsad ngayon ng MMDA ng Metropolitan Manila Development and Authority ng MMDA. Sa isang bagong website na ito ay maberika ang mga may-ari ng sasakyan na ito ay sa kanilang paglabag ng trapiko, mga kabig time, no? At ito po ay mga sasakyan ng kanilang paglabag na sa trapiko ay nasa ilalim po ito ng contact appreciation policy ng NCAP. Sinabi naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na ginaganap ang pulong o balitaan sa MMDA Communication Center sa Pasig City na may huli ka ng 2.0 na isang web-based ng platform na ito ay magbibigay daan na may-ari ng sakyan na ito ay maginhawang suriin ang mga paglabag sa trapiko sa pamagitan po ng paglabag ng kanilang plate o conduction sticker number sa kanilang mga motorcycle o vehicle ng MB o pag-file ng number. Ayon niya ni Artes ang MB file, ang number ay bilang dagdag sa seguridad ng proteksyon upang ito ay may-ari lamang ng mga sasakyan na maaari ito maberipika kumpara na dati po ng plate number lamang. Kabilang din ang planong ipatupad sa website ang single account na may maraming nakarestrong sasakyan at sa online rin po maaring isagawa ang pagproseso ng apila ng isang hearing o schedule para sa online payment integration. Kabila dito mga kabig time ay dumalo naman ang Philippine National Police Chief General Nicolor Torre, ang mga leader ng kinatawan sa transport group ng motorcycle ride. Hiling naman ng company na ito mga transport network na vehicle service kasama pa dito ang TNBS at para naman dyan sa magkaroon po ng organize itong 2.0 website. Dito ho nilunsad ng MMDA ang INCAP kung kayo po ay may huli sa Metro Manila. Palabang standard time mga kabigay, mga oras ay alas 6:16 na po ng umaga. At agad umaga muna kay Asiron Leia, no? Good morning sir at good morning din po sa iyo, ha?
At gandang umaga po, ingat po kayo dyan mga kabig time. Samantala sa balitang nasyonal ngayong umaga, sa balitang nasyonal ngayong umaga ay retiradong pulis na may sakit ay inabandona na sasakyan. Ang isang 70 years old na retiradong pulis ay na-rescue ng mga otoridad matapos ito na abandonahin sa loob ng isang sasakyan sa Manila. Ayon nga sa nakuhang impormasyon, 3 araw nang nasa loob ng sasakyan ang matanda at walang kasama. Tanging ang gwardiya ng isang establishmento lamang ang nagbibigay sa kanya ng pagkain kaya kape. Kaya naman po ay umanong di natanggap. Napag-alaman ang bantay nga umano sa CCTV na Sabado ay pumarada ang kulay gray na kotse sa tapat ng IQ Commercial Building sa Abad Santos, Maynila na may kasama ngunit iniwan ang may sakit na matanda ang mag-iisa. Nagreklamo umano ang may-ari sa establishmento dahil nga nakaharang ang naturang sasakyan ng sa bangketa. Dito ay nalaman ang biktima ay ilang araw nang inaabandona. 11 umaga ng Lunes ay Hunyo 16 na-discovery ang kawawang retiradong pulis na ayon nga sa kanya ay taga Novaliches. Agad naman itong naitawag sa 911 hotline kaya po nagresponde ang rescue team at ambulansya mula sa Philippine Red Cross at Manila Disaster Reductions and Management Office ang upang madala sa hospital para mabigyan ng medikal na atensyon sa ibandunang senior citizen mga kabigtay. Arangkada Samantala sa balitang nasyonal, sa balitang nasyonal ngayong umaga mga kabig time, BP Sara ay 16 na abogado sa impeachment trial. Arangkada Formal nang nagsumiti sa impeachment court ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang listahan ng kanyang mga abogado. Ayon nga sa first release ng impeachment court, alas 5:30 ng hapon, ilang natanggap ang dokumento sa appearance at Cantinlam mula sa Forton na Barca and Salazar Law Office na ito ay kakatawan po at magiging tagapagtanggol ng Vice Presidente sa impeachment. Nakasangad sa pinadalhan ng kopya ang mga abogado ni Duterte sa House of Representatives pero may note ito na tender copy or refuse para sa receive. Kabilang po dito ay magiging abogado ni Duterte, sina Philip Sifrin Forton at Gregorio Narbasa. The second Sheila C. Seson at Carlo Joaquin at Narbasa, Roberto Batong Bakal, Justin Nicole Golar at Lindon Miguel Makel at David Ronel Agola the Ford, Maria Silina Golda Forton at Clarlene Randok at itong si Francesca Marie Flores at si Miguel Carlos Fernandez. Kasama dito si Michael Wesley Poa, Raymond Monsayak at Mark Binluan at Rapa Baduta. Samantala, tuloy rin ang impeachment trial ni BP Sara. Kahit pa tumangga siyang tumugon sa article of impeachment. Ayon nga sa Senate President Francis Escudero na pinapayagan ang depensa para makapasok na not guilty ang para kay Duterte. Magkaiba ang parte ng ito ang nasasakdan. Mayroon siyang opsyon na hindi sumagot na may mga procedure din kung sakaling gawin iyon.
kung di sumagot at ito ay magpatuloy ang pagdinig o mag-entry lamang ng plea or not guilty para ho sa ngalan niya na anya naman ni Escudero. Samantala ay matandaan ay nagpapadala na ng sumon ang impeachment court kay Duterte at may hanggang Hunyo 21 ito ang para sumagot. Matandaan na ang nagpadala ng sumon sa impeachment court kay Duterte para sagutin ito, ano? At sinabi naman ni Escudero, mga kabigtay, na wala silang natanggap na sagot mula ho sa Vice Presidente o maging House kung saan humingi ito ng sertifikasyon ang impeachment court na hindi labag sa nasabing konstitusyon na ang pinadala nilang article of impeachment. Arangkada! Malaman standard time mga kabigtay, mga oras po natin. Alas 6:22 na po ng umaga, kilos-kilos dahil tanghali na. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News Ngayon, Pilipinas. Samantala, sa balitang national, 733 milyong hiningi ng budget ng OBP para naman sa 2026. Arangkada! Humingi si Vice President Sara Duterte ng 733 million na budget po para ho sa kanyang tanggapan para ho sa susunod na taon. Ito ang halos sa kahalintulad lamang o naging budget ng tanggapan ng Office of the Vice President o BP noong 2025. Sinabi ni BP Sara, ang naturang budget ay proposal ang pinakamaliit na isinumiti ng OBP sa ilalim po ng kasalukuyan na administrasyon. Mas mababa rin ito sa 2.3 billion at 1.8 billion na natanggap ng OBP ng taong 2023 at 2024. Ipinaliwanag naman ng Vice Presidente na hindi sila nakatanggap na pang humingi na mas malaking budget dahil nga inasahan na nilang hindi naman ito mabibigyan. Layunin din anya ang mailayo ang kanyang mga tauhan sa kahiyaan sa pangarap po ng mambabatas. At inamin naman ni BP Sara, mga kabigtime, na asahan ng dahil mas maliit ang budget nila na mas kakaunti na rin ang kanilang mga magiging proyekto sa Office of the Vice President o OBP. Tulad nin ang nakaraang taon ay napalitan silang o tigil ang kanilang programa sa pinakaloob nila dahil nga sa pagtapyas ng pondo ng Office the Vice President Duterte, mga kabigtay. Arangkada! Malaman standard time mga kabigtay, mga oras alas 6:25 ng umaga, 5 minuto bago sumapit po ang alas 6 ng umaga. Samantala sa balitang nasyonal ay Pinay critical naman sa missile attack sa Iran. Arangkada! Isang Pinay na caregiver sa Israel ang nasa critical na kondisyon nitong Lunes kasunod dito sa missile o salbo wala naman sa Iran ayon nga sa embahada doon, mga kabigtay. Arangkada! Yung worry lang namin ho isang partikular na kaso po ng isang ating kababayan na sa critical na sitwasyon ito. Medyo ito ay binabantayan natin at tingnan ho natin ang makalipas na siya sa araw po na medyo na may chance na ito ay maipasok sa surgery. Sinabi ni Medjola sa isang panayam doon sa interview sa media. Sa isang post naman sa Philippine Embassy sa Israel noong linggo ng gabi ay pinaalam na nasa critical condition ang Pinay sa intensive care unit sa Sharmer Medical Center. Nagtamo ang biktima ng matinding pinsala sa kanyang puso at baga na sa masilan ito na ang kanyang kondisyon sa ngayon.
Isa pang 43 anyos na Pinay na ang sumailalim po ito sa emergency surgery. Sa isang 44 na lalaki naman ang nagtamo ng mga sugat sa kanyang braso at hindi matapos o matamaan ng missile ang kanilang tirahan noong Hunyo 5. Higit kumulang sa 30,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa Israel. Karamihan ang mga caregiver na mga manggagawa at industriya ng hotel, ang mga nag-aaral, ang mga henyero, sabi ng ating ambasador po doon. Sinabi naman niya na mula noong Biyernes ay hindi bababa sa 24 na mga Pilipino ang nagpahayag ng kanilang layunin na mapauwi, ngunit 13 lamang ang nagpasya na uuwi sa bansa, mga kabigtay. Arangkada! At yan po ang ating mga balitang nasyonal at balitang lokal at balitang ronda probinsya. Arangkada! Iyan sa Big News ngayon, Pilipinas. At ako po ang inyong kasama tuwing umaga alas 6 hanggang alas 7 ng umaga dito sa ating balitaan sa Arangkada Balita ngayon nationwide. Maghahatid ng balita at serbisyo publiko. Arangkada! At standby mga kabig time sa ating mga report ng ating mga Big News reporter. At tabayanan po ninyo ang kanilang mga report at sa iba't ibang mga lugar. At ngayong umaga, standby mga kabig time, at tayo muna ay mag-commercial break. At babalik po agad ang ating mga balitaan dito sa Big News ngayon Pilipinas. At of course, sa ating mga kabig time po dyan, at may mga pasok, kumilos na po kayo dahil ang oras po alas 6:28 na po ng umaga. Standby mga kabig time, at ating pong papasukin ang ating mga Big News reporter. Walang pinipiling panahon ang sakit na dengue. Tag-ulan man o tag-araw, huwag hayaang dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Ang dating 4S kontra dengue, lalong pinatibay. Mag-5S na. Una, search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga lumang gulong, paso, balde, at drum. Pangalawa, secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit, at mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may simptomas na ng dengue tulad ng mataas na lagnat, sakit sa kasukasuan, at pananakit ng likod ng mata. Pang-apat, support fogging and spraying only on hot spots areas. Pang-lima, sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue. Laging tandaan ang 5S para iwas dengue. Search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, and sustain hydration. Ang dengue, nagbabanta. Mag-5S para laging handa. Isang palaala mula sa Department of Health at ng himpilang ito. Philippine Standard Time mga kabigtay, mga oras po natin sa inyong mga orasan. Alas 6:30 po ng umaga. At samantala ating kapitating report mula naman sa Patrol number 13 Alan de Pedro sa kanyang balita, itong medical mission na umarangkada na sa bayan ito ng Northern Cabanatulan. Mula naman sa Project Tabang ng BARM. Alamin natin ang update mula sa Patrol number 13. Alan, standby. Patrol Report. Yes, Alan, magandang umaga. Ibalita mo. Isa, maraming salamat. Magandang umaga mga kabig time. Narito ang report mula dito sa ating kinalalagyan na kung saan umarangkada kahapon ating nasaksiyan. Ito pong medical mission na mismo sa bayan ng Northern Cabanatulan sa pangunguna ni Mayor Dato Amel Ombra Dilanggalin.
Nagpatsik din at nagulat ng iba, nagpatsik din si Mayor at nagpagpatimbang kahit siya ay makisig. Anya, kahit makisig ang ating pangatawan, kailangan natin magpatsik up sa doktor dahil hindi anya sa panahon ngayon, lalo na tag-ulan at tag-init, ang minsan hindi maintindihan ang panahon, kaya may ubo at sipon. At ito po'y dinaluan ng buong barangay na sinasakupan ng Northern Kabuntalaan na Maguindanao del Norte, kung saan ay marami ding mga senior citizen inuuna, buntis at mga kabataan. Nakoho, kabig time serbong dahil ang bawat bahay na kung saan ay mayroong representative na ikangay magpatsik o ng kanilang karamdaman ay may bitbit ng 25 kilos na bigas. Tuwang-tuwa din ang mga ito dahil na sorpresa. Nako, yung iba kabig time na serbong dahil huli at hindi nabigyan ng panahon at hindi naisipang mayroon silang mabitbit sana ng 25 kilos na bigas sa kananang sa susunod na second portion. Ating nakamanayam ni ikangay Mayor Dato Ramel Umbra Dilanggalin. Anya, nag-uumpisa pa lang sa ngayong 2025 ang ganitong mga programa. Pakinggan natin si Mayor Dato Ramel Dilanggalin. Nag-uumpisa pa lamang yung mga proyektong gagawin ng ating Chief Minister. So, in behalf of the Municipality of Northern Kabuntalan, we would like to extend our thanks and gratitude to the Chief Minister and of course all the line agencies who have joined the program. You know, tuloy-tuloy ito, gagawin din ito sa ibang mga bayan. As you observe that this is a new level of leadership, panibagong pananaw siguro ito. This is a new chapter of leadership in the bar. Dahil bago ngayon ang idinatag Chief Minister sa katawan ni Abdur Rauf Makakua na kung saan anya tuloy-tuloy ang ngayon ang eleksyon, lalo na ngayong Member of Parliament October 2025. Anya siya nanawagan sa lahat ng mga umarangkada din ng mga kandidato gusto mag-posisyon sa farm kung sakali sila ay pala rin. Sana ganun pa rin ang gagawin. Narinig ko kahapon through the Chief Minister na tuloy-tuloy talaga yung election, regular election sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. So this is a new chance for other leaders to join the Bangsamoro Parliament. And if ever sino po ang mahalal, well, sa pananaw po natin, there are more improvements in the land of promise, no? Andyan pa rin si Dato Ramel Umbra Dilanggalin bilang alkalde ng bayan ng Northern Kabuntalan. Anya ay tinanong din natin ang kagandahan noong kanyang pag-upo hanggang sa kasalukuyan na kung ikay papasok mula sa Midsayap papuntang Northern ay maliwanag ang kaniyang munisipalidad. Ito'y maraming natutuwa at nagpapasalamat sa kanya na mga barangay official. Well, siguro in the future, more than that ang makikita kasi we are really sincere in implementing projects. No? Pangarap po natin yan. It is our noble objective. As I have said, na talagang gagawin po natin ang lahat with the support of the constituent, of course. No? At saka sa ating mga nakakataas na leader sa bar, even in the national government. Malaki din ang pagpasalamat ni Mayor Dato Ramel Umbra Dilanggalin sa kay Abdur Rauf Makakua sa ilang buwan na sa pag-upo bilang Chief Minister sa buong lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Siya nanawagan sa lahat ng mga Dornians na magkaisa umano sa kanyang panunungkulan para sa progreso ng nasabing bayan. Alam mo kasi big time, Sir Bong, ito pong Northern Kabuntalan from Midsayap at mag-iikot ka noon, madilim pag ikay magabihan, maalos, matakot ka itong paglabas mo ka big time, Sir Bong, pero ngayon ay maliwanag. Kaya ayon kay Dato Ramel Umbra Dilanggalin, marami pang ibang bibigyan niya ng solar light, lalo ngayon siya inilukluk balik sa pagka-alkalde. Alright. So, Kapitay Sibrong, yan ang report mula dito sa aking kinalagyan para sa Big News ngayon, Pilipinas. Ito si Patrol number 13 na Alan Di Pedro. Big News.
Patrol Report. News. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Philippine Standard Time, mga kabigtay, mga oras po natin, alas 6:37 na po ng umaga. At samantala mula naman sa patrol number 29, Mel Balas sa kanyang balita, ika-59th year araw po ng San Fernando, ay pinagsigla ni Mayor Yeke. Alamin natin ang update mula sa Northern Mindanao, patrol number 29. Mel Balas sa kanyang balita at kung anong mga kagandahang aktibidades, kasi foundation po, yan po sa bayan po ng San Fernando. Mel, sabay! Patrol Report. Yes, Mel, magandang umaga. Ibalita mo. Umagang gaganda sa iyo, Bong, at narito ang kaganapan para sa Big News Northern Mindanao. Nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat at pagbati si San Fernando Mayor Rogelio Yeke sa lahat ng nakiisa at tumulong sa selebrasyon ng ika-59 na araw ng San Fernando, kasabayan ng panalangin sa Pong May Kapal para sa isang malinis, maayos at mapayapang pagdiriwang sa pagkatatag ng bayan. Ipinahayag ni Mayor Yeke ang kanyang hangarin na maging masaya ang buong pagdiriwang, hindi lamang para sa mga residente ng 24 na barangay ng San Fernando, kundi maging sa mga bisitang dadalo. Mensahe ko lang yun sa pag-celebrate namin sa araw ng ika-59 araw ng San Fernando. Humingi ako ng tulong sa Panginoon na malinis ang yung kuha namin, walang gulo. Tapos kaya gusto ko lang matuwa ang aming mga tao dito sa San Fernando. Kaya nag-celebrate kami, nag-sponsor si Attorney Kong Flores sa John 14, John 15, yung Farmers Achievement Day. Binigay namin pagka 16 yung Elias, yung dito in-invite namin si Elias, at saka sa John 17 ang motocross competition sa mga whole riders sa buong Pilipinas nandito sa amin. Maraming salamat sa lahat. Tapos yung sa John 18 namin sa closing parade program, ito yung namin Litson Festival. May Litson Festival, buong 24 barangay sumali sila dito. Kaya inibitahan ko mga tao, lumapit sila para makakain ng mga Litson. Kaya maraming salamat sa lahat ng tumulong sa pag-participate sa aming araw. Maraming salamat talaga sa mga tao na nagtulong sa aming araw ng ika-San Fernando. Pinuri at pisalamatan din niya si Bukidnon 2nd District Congressman Attorney John Flores sa suporta nito, partikular sa mga aktibidad noong Hunyo 14 at 15 gaya ng Miss Queen Ambassadors at Farmers Achievements Day, at binanggit din ni Yeke ang paglahok ng kilalang social media personality na si Elias GTV kagabi na tampok sa reggae music segment, pati na rin ang National Motocross Competition na nagbigay sigla sa mga tagapanood. Bilang tampok ng bahagi ng selebrasyon, gaganapin ngayong araw na ito, Hunyo 18, ang Lechon Festival, kung saan nagtatanghal ang kanilang mga lechon ng lahat ng 24 na barangay sa isang patimpalak ng pinakamasarap na pinakababoritong lotong lechon. Bukas sa publiko at libre ang lahat ng aktibidad ayon kay Mayor Yeke, at inanyahan niya ang lahat na bumisita at makisaya sa San Fernando at tikman ang lechon ng bayan, ang sabi ni Mayor Rogelio Yeke. Mula dito sa San Fernando, Bukidnon, Northern Mindanao, ito si Mel Beres para sa Big News ngayong Pilipinas. Maayong buntag kanatong tanan. Umagang gaganda sa iyo, Bong, at narito ang kaganapan para sa Big News Patrol Report. Big News Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras,
may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Palabang Standard Time mga kabigtay, mga oras natin ay alas 6:42 na po ng umaga. Samantala, nakapiting report mula naman sa patrol number 12 Bert Lau mula po dyan sa Barma at sa kanyang balita ngayong umaga ay magtulungan ang pagbubukas ng paaralan at nagkaayuda pa sa farm government. Alamin natin yung mga update, no? At mula dyan sa Mindanao, Patrol number 12. Alright, so standby Bert sa yung balita ngayong umaga. At ating mapasukin si Bert Lau. Bert, standby. Patrol Report. Yes, Bert, magandang umaga. Ibalita mo. Magandang umaga mga ka-Big Time. Para sa Big News ngayon, Mindanao, magkatuwang na namigay ng ayudang bigas ang isang kasapi ng Bangsamoro Parliament at si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa mga guro at mga magulang na nagtutulungan sa paghanda ng mga silid-aralan sa ilang mga paaralan sa Cotabato City bago muling magbukas ang mga ito nitong Lunes. Bilang sa mga nabigyan ng ayudang bigas ng Bangsamoro Parliament member na Gibbs Narimbo, Chief Minister Makakwa, bago nagsimula ang klase nitong Lunes, ang mga guro at mga magulang ng mga mag-aaral sa Kempo Elementary School sa Barangay Rosar Heights 13 sa Cotabato City. Sa pahayag ni Bangsamoro Parliament member Narimbo, nitong Martes, nilinaw niyang nararapat lang na suportahan sa iba't ibang pamamaraan ang mga guro at mga magulang na nagtutulungan na maging maayos ang pag-aaral ng mga bata sa mga paaralang kanilang pinapasukan na nasa iba't ibang mga barangay. Magkatuwang na nagpaabot din si Bangsamoro Parliament members Narimbo at Chief Minister Makakwa ng ayudang bigas para sa mga guro sa mga paaralan sa bagong tatag na bayan ng Pahamudin na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao or BARM. Ngunit nasa teritoryo ng probinsya ng Cotabato, ang outreach mission nila Parliament members Narimbo at Chief Minister Makakwa ay inalalayan ng iba't ibang Philippine Army at Police units. Para sa Big News ngayon, Pilipinas, Patrol number 12, Bert Lau. Patrol Report. Big News. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Samantala at tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News ngayon na Pilipinas. At alamin natin yung report naman mula kay Patrol number 10 Jomar Abdol. Sa kanyang balita, lalaki arestado naman sa bypass operation sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte sa halagang 74,000 ng shabu ang nakumpiska sa kanya. Ang balita yan hatid sa atin ni Patrol number 10 Jomar. Standby. Patrol Report. Yes, Jomar, magandang umaga. Ibalita mo. Magandang umaga mga ka-Big Time. Para sa Big News ngayon, Mindanao. Matagumpay na naisagawa ng pinagsamang puwersa ng pulisya at ng PDEA ang isang bypass operation sa Barangay Sarmiento sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte bandang alas 3:10 ng hapon itong araw ng Lunes, Hunyo 16 ng taong kasalukuyan. Kinilala ang naarestong suspect na si Winnie Ortega Oistaquia, 45 anyos, may asawa at residente ng Barangay Making sa bayan ng Parang sa nabanggit na probinsya.
Ayon sa ulat ng Parang Municipal Police Station, nakumpiska sa sospek ang 3 transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na may tinatayang timbang na 11 gramo at may tinatayang halaga na 74,000 pesos. Nabawi rin ang 1,000 pisong mark money na ginamit sa bypass operation kasama ang 49 na piraso ng photocopy ng 1,000 pisong perang papel. Si Istokya ay bagong tukoy na drug personality na umano'y nag-ooperate sa Barangay Sarmiento at karatig na mga barangay sa bayan ng Parang. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustudiya na ng Parang Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ni Police Lieutenant Dan Rafael Gildore na siyang Deputy Chief of Police ng Parang Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Blaine M. Lumas E. Chief of Police. Katuwang rito ang mga tauhan ng PDEA Maguindanao del Norte, RDEO Pro Bar, 14 of 1st RMFC RMFB 14A, 1st PMFC Maguindanao del Norte PPO, RIU 15 PIT Maguindanao del Norte, RIAT Maguindanao del Norte at PIU PDEU Maguindanao del Norte. Ang ikinasang operasyon ay layo na mabawasan ang paglaganap ng ilegal na droga sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte maging sa mga kalapit na mga bayan. Para sa Big News Ngayon Pilipinas, Patrol Numero 10, Jomar Abdul. Patrol Report. Big News. Police Report. Big News. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Malamang standard time mga kabigtay, mga oras natin alas 6:48 na po ng umaga. Ay nako, tanghali na po mga kabigtay dahil alas 6:48 na po, ano? At samantala mula naman sa Bicol Region, Patrol number 20 at Joren Sambas sa kanyang balita, itong 21.3 na halaga ng droga ang nasamsam na sa Bicol. 31 arestado naman sa anti-drug operation ng Pro-5. Alamin natin ang update mula kay Patrol number 20 Joren Sambas. Standby. Patrol Report. Yes, Joren, magandang umaga. Ibalita mo. Marhay na aga mga kabig time, tinataya nagkakalaga ng 21,297,490 ang droga na nasamsam ng Police Regional Office 5 sa ikinasan nitong anti-illegal drugs operation sa Bicol mula Hunyo 9 hanggang 15, 2025. Ayon sa PRO 5, nasa 23 na operasyon ang ikinasa ng kanilang ahensya na nagresulta sa pagkakaaresto ng 31 individual na sangkot sa illegal na droga. Nasa 1,718,428 gramo ng shabu ang nakompiska, habang 80,101.5 gramo naman ng marijuana ang nasamsam. Tiniyak ng PRO 5 na patuloy na ang kanilang kampanya kontra illegal na droga sa rehiyon para sa mapayapang komunidad. Para sa Big News Ngayon Pilipinas, Patrol number 20, Joran Sambas. Patrol Report. Big News. Police Report. Big News. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo.
Walang pinipiling panahon ang sakit na dengue. Tag-ulan man o tag-araw, huwag hayaang dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Ang dating 4S kontra dengue, lalong pinatibay. Mag-5S na. Una, search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga lumang gulong, paso, balde, at drum. Pangalawa, secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit, at mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may simptomas na ng dengue tulad ng mataas na lagnat, sakit sa kasukasuan, at pananakit ng likod ng mata. Pang-apat, support fogging and spraying only on hot spots areas. Pang-lima, sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue. Laging tandaan ang 5S para iwas dengue. Search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, and sustain hydration. Ang dengue, nagbabanta. Mag-5S para laging handa. Isang palaala mula sa Department of Health at nanghimpilan ito. Arangkada Balita. Standard time mga biktima oras, alas 6:53 na po ng umaga. Talaga namang 3 o 4 na minuto bago sumapit ang alas 7. At nako medyo kilos na po kayo yung mga may mga pasok, baka malate pa ho kayo dyan. Aba naman, iwasan ho, iwasan. Iwasan ang maipit sa tropics. Kasi alam mo naman, pagka umaga sa ganitong oras, kasi makikipagsabangan po lalo po dun sa mga factory workers. Na sila po ay may mga trabaho dyan, ay talagang yung mga labasan, yung mga service vehicle, yung mga bus na mga pagdating ho sa service ng ating mga manggagawa nung nagtatrabaho sa iba-ibang mga factory, sa iba-ibang pang malaking industrial. So ingat po tayo mga big time, lalo po nung yung mga pagod galing po sa overtime na panggabi, na pauwi, nagmamotor, nagdadrive ng mga sasakyan. Ako medyo iwas-iwasan po ang antok kasi alam mo, totoo yan. Iba kasi yung trabaho na kung hindi ka sanay na magtrabaho sa gabi, na pag-uwi mo sa kinabukasan, abay talagang iba yung kilos, no? Imsan iba naman hindi makatulog, yung iba naman ay makatulog, di ba? Depende nga ho yan. Tapos doon sa iba naman, yung hindi sanay naman sa trabaho na pang-araw, ay gusto pang gabi. So depende po yun sa sa tao, yung sa yung adapt mo yung klima ng yung sistema ng iyong katawan. Kaya po ay ingat doon sa ating mga kababayan. And ito yung pinakamalungkot na ating pag-uusapan ngayon regarding ho dito sa itong missile diyan po sa Iran saka sa Israel, na ito po yung mga kaguluhan doon na nadadamay po yung mga mamayan nila, lalo po sa Israel, dahil po yan sa Iran. Ay siyempre may mga kanya-kanya po silang power, siyempre alam mo yung pag-aaway ho nila lalong bansa dito, maraming mga Pilipino ang maapektuhan po doon. Sa ngayon po, meron tayong 4 na nasa hospital ngayon, at the same time iba pa naman ay doon ho sa evacuation center na kung saan ay nagpapahinga. Ayon nga ho sa datuso ng DFA ay mayroon pong 30,000 na mga Pilipino ang nanirahan ho or either nagtatrabaho doon sa sa Iran. At syempre itong sinasabi ho na sa pa-post ng ng Philippine Embassy po natin sa Israel ay talaga namang
medyo mahirap ang kalagayan ng ating mga kababayan. Kaya yung iba, mga kababayan po natin sa Israel, or dyan sa Iran, ay nagdesisyon na lang na uuwi ho dito sa ating bansa para ho safe at maligtas ho sila sa kaguluhan, para hindi ho maipit na. Kasi mahirap po yan mga big time na kung kayo ho ay nandoon sa mga pinangyarihan, hindi ho ninyo alam kung paano ho ang gagawin ho natin. So although nang maganda ang trabaho ninyo, ay mayroong mga hindi maganda ang nangyayari, ay di pwede na ho talagang mag-decide ka na uwi ka ng ating bansa para makapag para makaligtas para ho maiwas ho dun sa disgrasya. At isa pa, sana ho ang ating gobyerno naman, yung ating mga kababayan na mga OFW na galing po sa ibang bansa, na ito ho ay sakop po ng kaguluhan dyan sa Iran at saka sa Israel, ay sana ho ay mabigyan naman nila ng support na yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa na itong mga OFW kasi alam mo mga kabig time ay mahirap pagka sila ho ay makauwi dito. Siyempre, may mga pamilya po yan na binubuhay. Kaya nga po, ay ang ating mga kababayan ay ating pong pagdasal na sana po ay walang mangyari po doon sa ating mga kababayan na mga OFW, na sila po ay nagtatrabaho para ho sa kanilang pamilya. Ito, yung mga kaguluhan ngayon, abay talaga namang kailangan na mag-decide po na sila ho ay uuwi. Ayon nga sa ating nakuwang balita kanina, merong itong Pinay na 40 years old at 43 years old na kailangan po na ito ay nasa emergency surgery. At meron po tayong 44 anyos na lalaki naman na nagtamo yan nga sa braso at sa binti, na ito po ay tinamaan ng ang kanilang tirahan ng missile. So di ba, kung ikaw ho nandoon sa lugar na yun, hindi mo alam kung paano ho ninyong gawin. Napakahirap ang sitwasyon, At isa pa ho ay patuloy pa rin ang itong ginaganap ng Lipa Foundation Day dito po sa lungsod ng Lipa, Talaga namang isa yon sa mga programa po ngayon, na talagang nakita natin ay very visible ang ating mga mayor ngayon, Mayor Eric Aprica, at ito si ating chairman ng committee ng ating foundation, si Kuya Manggera. Alam natin na talaga namang yan ay napakaganda po ang kanilang mga programa ngayon at tuloy-tuloy po, So maraming 12 days na activity na celebration po dito sa lungsod ng Lipa. Yung mga programa para ho sa mga pag-celebrate na, At sa lahat po yan ay dito sa lungsod ng Lipa. So iwasan po natin sa June 20 itong motorcade karon po dahil nga sa Foundation Day po ng lungsod ng Lipa ay marami pong lalahok na mga participant na iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang mga NGO at iba't ibang mga sektor, dahil nga ho sa motorcade. So inaasahan na po ang pagsikip ng traffic sa kabaan po ng Sabang area and CM Recto, and going to bus stop area, itong tinatawag ko nating Ayala, sa ma-end or matapos po ang parada, yan po yan sa Cultural Center, magmula po sa SM, and then depende kung ano po ang kanilang gagawin. So inaasahan natin ang traffic sa June 20 dito po sa Lipa City, dahil nga sa Foundation Day ng lungsod. Alright? So maraming salamat po sa ating patrol number 13 Alam de Pedro, number 12 Bert Lau, and number 10 Jumar Abdol, and number 29 Mal Beles, and number 20 Joran Sambas, at sa kanilang mga balita ngayong umaga dito sa Big News Ngayon Pilipinas, dito sa Arangkada Balita Ngayon Nationwide, maghahatid ng serbisyo at balita sa ating mga kababayan. And God bless. Maraming salamat at bukas ulit tayo magsama-sama sa ating balitaan dito sa Big News Ngayon Pilipinas. Ako po ang inyong kabig time, Big Time Bong Napudong. Nagpupugay po ng isang magandang umaga. At happy birthday po sa lahat ng mga celebrant. Ng happy birthday po sa inyong lahat.
And happy birthday! Happy birthday! Dun sa lahat na celebrate, happy birthday! Happy birthday! Ingat po kayo and God bless sa inyong lahat. And ingat-ingat po tayo mga big time and God bless. And of course, sa lahat ng mga kabig time po natin, don't forget to share, like, and follow po ating live today. Ito yan sa Big News Ngayon, Pilipinas. Magandang umaga po. Ingat po tayo sa ating mga estudyante ngayon ha. Kilos-kilos na. Dahil nga tanghali na po, baka malate na po kayo sa inyong mga pasok. Ngayong umaga at ingat din ho sa mga daan, sa mga, lalo po dun sa mga kabataan na ikapoy natin sundo ng kanilang mga magulang ay motorsiklo ang ginagamit po ay maggamit po kayo ng helmet. Para safe ang inyong mga anak, para iwas din po sa mga disgrasya. Huwag kalimutan na lagi po tayong mag-helmet. Ang helmet po ay protection sa ating ulo. Para maiwasan ang mga disgrasya. What if na madisgrasya ay may protection na po tayo. Ugalian natin mga kabig time ang pagsuot ng helmet ay yan po ay kailangan ng ating sariling katawan. Protection po yan sa ating ulo. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. And see you tomorrow again. Dito sa ating balitaan sa Arangkada. At God bless at ingat po tayo. See you tomorrow sa ating balitaan. Bye-bye and God bless mga kabig time. Ito ng iyong puso para sa iyo ay gagawin ang lahat. Makamit lamang ang pag-ibig mo. Kung ika'y aking dito ka sa